Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 17 ng textbook, page 190. Nasa Culture and Information part na po tayo. Munhwawa Jongbo. Title ng ating passage this time, Mingan Yobop. So, Mingan Yobop, ibig sabihin po niyan is folk remedy. So, ibig sabihin sa Tagalog, no, yung mga sinaunang pamamaraan ng paggamot sa mga sakit na nararamdaman natin. Okay? So, sabi, basahin ko siya per sentence and then sabihin natin yung interpretation. 한국에서는 옛날부터 몸이 아플 때 병원에 가거나 약을 먹지 않고 병을 고치는 방법들이 전해지고 있습니다. So, sabi, sa Korea daw, even before, okay, kahit nung dati pa raw, kapag meron silang mga nararamdaman na sakit, so yung mga Koreans, hindi sila nagpupunta sa ospital or umiinom ng gamot, 먹지 않고, and hindi din nagpupunta sa ospital. Okay? 병을 고치는 방법들이 전해지고 있습니다. So, pag sinabing 전해지고 있습니다, it is being passed down. Kumbaga sa Tagalog na ipamana na, no? Alin? Yung 병을 고치는 방법들이. Yung mga pamamaraan daw or method ng paggamot sa kanilang mga sakit. So, ito yung sinasabing folk remedy. Okay? Mga old ways ng paggamot. Instead na pagpunta sa doktor or sa pag-inom ng gamot, may iba't ibang klaseng paraan. 예를 들어 소화가 되지 않을 때 어머니들은 아픈 아이의 배를 손으로 쓸어주었습니다. So, sabi niya, halimbawa, 예를 들어, for example, so, 소화가 되지 않을 때, when you're having an indigestion, kapag hindi daw maganda yung iyong pantunaw or masakit yung iyong tiyan. Yan. So, 어머니들은, yung mga magulang daw or nanay, mga nanay, mothers, 아픈 아이의 배를, so dun daw sa kids nila na masakit yung tiyan, so for their kids who's having a tummy ache or stomach ache, 손으로, with their hands, gamit yung kanilang kamay, 쓸어주었습니다. So, from the word 쓸다, which means to sweep. So, paano ba yun? Kumbaga sa Tagalog, hinihimas, no? So, sweep away, kumbaga. So, using their hands, hinihimas nila yung tiyan ng kanilang mga anak kapag masakit yung mga tiyan nila no? yung mga anak. And then, 이렇게 아픈 배를 낫게 하는 어머니의 손을 약손이라고 불렀습니다. So, sabi, ito daw mga kamay, okay, ng mga nanay na nagpapagaling ng masakit na tiyan ay tinatawag na yakson. Okay, so these hands that makes the tummy aches feel better are called yakson. Okay, so yun yung tawag nila. 기침이 심할 때는 배를 그려서 먹으면 기침이 사라지고 술을 많이 마신 다음 날에는 콩나물국을 먹으면 술이 잘 깹니다. So, ano naman sabi dito? Nagbigay ng another example. Kapag daw malala yung iyong ubo, okay? So, if your cough is serious, yan, 배를 끓여서. So, you're going to boil the pear. Okay, yung peras, no, pakukuluan, and then you're gonna eat that. Pag ganun yung ginawa mo, mawawala na daw yung ubo mo. So, it will make you relieved. Tapos, yung another example, 술을 많이 마신 다음 날에는. So, pag uminom ka ng alcohol, when you drink the alcohol, the next day, syempre may hangover ka, no? So, ang ginagawa daw nila is, kumakain ng 콩나물국. So, they eat this 콩나물국, bean sprout soup. So, 술이 잘 깹니다. Ibig sabihin, pampawala ng hangover. So, if you eat this soup, yan, your hangover will go away. 이러한 민간 요법은 과학적인 근거가 없는 것도 있지만 어떤 방법은 의학적으로 그 효과가 입증되어 지금까지 사랑받고 있습니다. So, ano pong sabi dyan? 이러한 민간 요법은, ito daw mga klase ng folk remedy,
과학적인 근거가 없는 것도 있지만 wala man daw po silang pag sinabing 과학적인, scientific, okay, scientific 근거, basis, ayan. So, hindi man po sila scientifically proven or wala silang scientific basis, pero 어떤 방법은 이학적으로. So, yung mga paraan daw na ito ay somehow medically, so 이학적으로, medically, 효과가 입증돼요. Okay? Meron daw effect, medical effect. Kumbaga, hindi scientifically proven, pero amazingly, no, medically effective siya. Okay, medically effective. Tapos, 지금까지 사랑받고 있습니다. Kaya naman hanggang ngayon daw ay tinatangkilik. Okay, so that's why until now, yan, it is being passed sa mga sunod pang generation. Ayan, hindi nagamit pa rin yung ganitong pamamaraan up to these days. Okay, so yun po yung ating passage. Now, let's try to answer yung questions. Number 1, 한국의 민간 여보배는 어떤 방법이 있어요? So, 어떤 방법이 있어요? So, there are 3 na nabanggit, no? So, 3 examples. So, yung sagot will be 3 din. Yung una, 아픈 배를 낫게 하는 어머니의 약손. 그리고 기침이 심할 때 배를 끓여서 먹는 배. Okay. And then, 술을 많이 마신 다음 날에는 콩나물국을 먹는, yan, cook. Ayan. So, paano ba yung, dito lang natin kukunin yung mga isasagot natin. So, gawin natin yung sentence, no, yung pinakasagot. So, 어떤 방법. So, una, pwede nating sabihin yung, ito, 아픈 배를 낫게 하는 어머니의, tapos 약손. Yan. So, sundan nyo po, no? 아픈 배를 낫게 하는 어머니의, tapos 약손. Then, yung second one naman, gagamitin natin tong 배를 끓여서, ito-twist lang natin ng konti, no? So, gagawin natin, yung sinasabi niya kasi dito is yung nakakapagpawala ng ubo na pinakulo ang peras. So, yun yung gagamitin nating statement. So, in Korean, paano yun? So, 기침이 사라지고. Ito yung start natin with this one, no? So, 기침이. Tapos, yung 사라지고, instead na 사라지고, gagawin nating 사라질. Yan. If matatandaan nyo, ginamit ko yung 동사 plus real or 을 na grammar. Tapos yung 배를 끓여서. So, i-describe na natin siya. Pinakulo ang peras. So, yung 끓다 magiging 끓인. Yan. Tapos yung 명사 natin, which is be. So, kanina, yung 약손, ito naman this time yung be. Tapos, yung huli, 술을 많이 마신 다음 날에는 콩나물. So, yung magiging noun natin is yung 콩나물. Ano yung kanyang effect? Nakakapagpawala ng hangover. So, yung gusto nating sabihin dyan is yung 콩나물국 na nakakapagpawala ng hangover. So, 술이 잘 yan. So, 술이 잘 깨는 콩나물국. Tapos, stop tayo with guk. And then, apply natin yung I or ga isoyo. So, ito yung mag-end na, natin, no? Form ng statement. So, guk I isoyo. Yan. So, ano ba yung sinabi natin? Ang question kasi is, ano-ano yung mga ways. Okay? So, ang ginawa natin is, pinaiksi natin, sinabi natin kung ano-ano nga yung mga yon. So, dito, instead na sabihin natin itong buong sentences na to, dinescribe na lang natin. So, una, 아픈 배를 낫게 하는 어머니의 약손, 기침이 사라질 끓인 배, 술이 잘 깨는
콩나물국이 있어요. Ito yung mga pamamaraan ng kanilang folk remedy. Number 2, 이러한 민간요법은 모두 과학적인 방법이에요. So sabi, ito daw mga folk remedy na to, lahat daw po bang mga to ay scientific. Okay, so scientific method daw po ba tong mga to? So yes or no po ang sagot dito. And dahil nga sabi, folk remedy, hindi siya scientifically based, so aniyo ang sagot natin. So for number 2, dito natin isulat, no? aniyo. Tapos, pwede nating i-reason na 과학적인 근거 없는 것도 있지만, so paiksiin na lang natin yan, gagawin nating 과학적인 방법. So, gamitin natin yung nasa question, no? 과학적인 방법이 아니지만, tapos idugtong natin yung 의학적으로 효과가 있다. Ayan. 의학적으로 효과가 있어요. So, ano yung sinabi natin dyan? Hindi. So, hindi man siya scientifically based, meron naman siyang medical effect. Okay? So, medically effective, kumbaga, no? Number 3. 여러분 고향에는 어떤 민간요법이 있어요? So, sa atin daw, sa Pilipinas, ano yung mga folk remedy na meron tayo? Yan. So, ang number 3, sige, dito tayo sa gawa tayo ng sagot. For number 3, kulay blue natin siya para masundan nyo. Okay, so dito sa bandang, kung namol ko na lang isusulat. Kasi wala na tayong space. Number 3, di ba, hindi ko sure kung sa ibang lugar is the same, pero sa amin before, kapag may sugat ka or may halimbawa makati sa balat mo, nagpapakulo ng dahon ng bayabas. And yun yung pinanghuhugas dun sa sugat. So, paano yun? 우리나라에서는 상처 po is yung sugat. 상처를, tapos again yung pinakuluan, ibig sabihin ng pinakuluan is 끓인 sa Korean. 끓인, tapos ano ba yung pinakuluan? Guava leaf. Guava leaf is guava, dahon ng bayabas, no? guava 잎. 잎으로. Okay, so 으로 with boiled guava leaves. Okay, guava 잎으로 씻어요. Okay, we wash our wounds with boiled guava leaves. Another example, no, ako nung bata ako, madalas ako magkaroon ng kulite. Yan, tas ang ginagawa sa akin ng mama ko is kung saan yung pinaka nakaumbok na kulite, doon niya binubunot yung parang hinahanap niya yung pinakamata, no. So doon siya bubunot ng pilik mata. Yun. So kapag ganon, parang nagkakaroon ng gumagawa siya ng butas dun sa sa mata ko para makahinga kumbaga or lumabas yung kulite. Ayan. So, yun yung another folk remedy na alam ko. So, paano yun? So, dareki. Dareki is kulite or stay. So, dareki nalte. So, kapag meron akong kulite, yan. So, 위치 yung location ng kuliti mo, no? 위치를 따라서. So, susundan mo kung saan yung location ng yung location no? Yung 위치를 따라서. Tapos, 속눈썹. 속눈썹. Ibig sabihin yan, eyelashes. So, pag 눈썹 lang, yun yung eyebrow. 속눈썹, yun yung eyelashes or pilik mata. 속눈썹을 뽑아요. So, to pluck or pick. Ayan. So, yan po yung another example. Now, for the pronunciation, 좋겠어요. 좋겠어요. Number 2, 불규칙한 편이에요. 불규칙한 편이에요. Number 3, 하지 않지만.
하지 않지만. So, dito, 잠을 충분히 자면 좋겠어요. 좋겠어요. 요즘 소화가 안 돼요? 네, 식사가 불규칙한 편이에요. 불규칙한 편이에요. Number 3. 운동을 자주 하세요? 자주 하지 않지만 가끔 1시간 정도 걸어요. 하지 않지만. Last part, 배운 어휘 확인. Vocabulary review. Again, 잠을 충분히 자다, to have enough sleep. Magkaroon ng sapat na oras ng pagtulog. 음식을 골고루 먹다, to have a balanced diet. Okay? Next, 식사를 규칙적으로 하다. 규칙적으로, ibig sabihin may oras ka ng pagkain. Okay? To have a rule or time, specific time for each meal. 운동을 꾸준히 하다. Again, 꾸준히, steady or consistency sa pag-exercise. 잠이 부족하다. So, bu족하다, lack of sleep. Kulang sa tulog. 편식이 심하다. Again, picky eater. Okay, mapili sa pagkain. 식사가 불규칙하다. So, pag 불규칙, so no specific time or hindi regular yung eating time niya. So, walang oras na sinusunod sa pagkain. Then, 운동을 거의 하지 않다. So, 거의, almost, and then 하지 않다, not. And then, 운동, exercise. Ibig sabihin, hindi halos nag-exercise. Okay? Ansegi, anjutta. So, ito yung hindi maganda yung kulay ng balat or pwedeng mukhang may sakit. Yan. So, when you look sick, you can say ansegi, anjutta. And then, him gyuni opta. So, him or giyon, same energy. So, walang energy. Immashi opta, to ay appetite, no appetite, walang ganang kumain. Ojiropta, dizzy, hilo. Olgure, boga nada. So, something na nag-appear sa iyong face. Yan, may lumabas, pwedeng rashes or pimples, anything no, na nag-appear sa face mo. Yori nada, fever. Sowaga andweda, indigestion, hindi matunawan. Momsari nada, so masakit ang katawan. Okay, so masakit ang kasukasuan or when you feel sick, momsari nada. Bulmyeonjung, again, ito po yung insomnia. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.